Kumusta sa lahat ng mga kapwa kong Pilipino dito sa Canada? Alam nyo, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating asikasuhin dito ay ang ating financial future, lalo na para sa retirement. At aminin ko, yung mga financial terms, minsan parang ibang lengguwahe, 'di ba? Nakakalito. Pero relax lang. Ngayon, gagawin nating simple ang lahat. Gagawa tayo ng isang malinaw na roadmap para sa isang napakalakas na savings tool na magagamit natin. Naranasan mo na ba yung parang lumulutang ka sa isang ulap ng mga salitang hindi mo maintindihan kapag retirement planning na ang usapan? Kung oo, hindi ka nag-iisa. At alam mo kung anong nangyayari kapag nalilito tayo? Madalas, wala na lang tayong ginagawa. Pero, yan ang isang bitag na kailangan nating iwasan. Kaya ngayon, hawin natin yung ulap na yan at gagawin nating simple ang lahat para makapagsimula ka na. Okay, game na! Ang solusyon sa kalituhan na yan ay ang tinatawag na Registered Retirement Savings Plan o mas kilala bilang RRSP. At para maintindihan natin to, isipin mo na lang na meron itong dalawang superpowers na talagang tutulong sa atin. So ano ba talaga ang SRSP? Well, ang pinakamadaling paraan para isipin to ay isa siyang spesyal na lalagyan o container para sa pera mo. Isa itong savings account na aprobado o registered sa gobyerno. At dahil aprobado ito, mayroon itong mga special perks na idinisenyo para tulungan kang palakihin ang retirement savings mo nang mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong account. Ngayon, silipin natin yung dalawang superpowers. Unang superpower, tax deduction. Simple lang to. Bawat dolyar na ilalagay mo sa RRSP mo, ibinabawas yan sa income mo for that year. Halimbawa, kumita ka ng $50,000 tapos naglagay ka ng $5,000 sa RRSP. Sa mata ng gobyerno, ang income mo ay $45,000 na lang. Ang resulta, mas maliit na tax na madalas nagiging mas malaking tax refund. Ngayon, ang pangalawang superpower, ito talaga ang game changer. Tax-deferred growth. Ibig sabihin, lahat ng kinikita ng pera mo sa loob ng RRSP, yung interest, dividends, lahat yan ay lumalago ng hindi binubuwisan taon-taon. Ganda ng benefits, no? So, ang tanong ngayon, paano ba tayo naglalagay ng pera sa espesyal na lalagyan na to? Dito napapasok ang konsepto ng iyong contribution room. Paano mo malalaman kung magkano ang pwede mong ilagay? Well, bawat taon binibigyan ka ng gobyerno ng bagong room o espasyo. Ang formula ay 18% ng kinita mo noong nakaraang taon, pero meron ding maximum amount bawat taon. Basically, habang lumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang space na binibigay sa'yo para mag-contribute. Pero teka, bago ka ma-stress sa pag-compute, good news! Hindi mo kailangan gawin yan. Ang Canada Revenue Agency o CRA ang nagkakalkula niyan para sa'yo. Pagkatapos mong mag-file ng tax, makakatanggap ka ng Notice of Assessment. Hanapin mo lang doon yung line na RSSP Deduction Limit. Yun na yun. Yun ang eksaktong numero na kailangan mong malaman. At heto pa ang isang napakahalagang tip. Ang deadline para mag-contribute para sa isang tax year ay hindi sa dulo ng Disyembre. Bibigyan ka pa ng gobyerno ng extra 60 days sa susunod na taon. Usually hanggang March man yan. So kung may inihulog ka noong Enero o Pebrero, pwede mo pa yung gamitin para sa tax return mo ng nakaraang taon. Isa itong last chance para makahabol. Okay, so nailagay na natin yung pera. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-exciting na part, yung magic, ang paglago ng pera mo sa loob ng RRSP. Ito ang paborito kong analogy. Isipin mo yung investment mo na parang isang snowball na gumugulong pababa sa isang bundo na puno ng niebe. Sa isang regular na account, taon-taon may kumukuha ng konting niebe sa snowball mo. Yan ang buwis. Pero sa loob ng RRSP, walang istorbo, walang bawas. Yung snowball mo, tuloy-tuloy lang sa paggulong, palaki ng palaki at pabigat ng pabigat habang tumatagal. So ano nga bang pwedeng ilagay sa loob ng magic container na to? Well, yan ang maganda. Ikaw ang boss. Pwede kang maglagay ng cash, GICs, bonds, mutual funds, ETFs o kahit stocks. Tandaan, ang RSSP, yan yung lalagyan na may tax shield. Yung laman sa loob, ikaw ang magdedesisyon based sa iyong mga goals at kung gaano ka kakomportable sa risk. At dahil dyan, heto ang isang napakahalagang paalala. Uulitin ko, super important to. Ang RSP ay isang shield laban sa taxes. Hindi ito shield laban sa market risk. Yung value ng investments na pipiliin mo pwedeng tumaas pero pwede ring bumaba. Kaya mahalaga na maintindihan mo kung saan mo inilalagay ang pera. Okay, fast forward tayo. Nag-ipon ka na, lumago na ang pera mo for many years. Ang galing. So, ang susunod na tanong, paano mo na ito magagamit or makukuha?
May isang edad na kailangan mong tandaan, 71. Pagdating ng katapusan ng taon na ikaw ay magiging 71, kailangan mo nang isara ang iyong RSP account. Yan ang deadline na itinakda ng gobyerno. So, anong mangyayari sa pera mo? Ang pinakakaraniwang ginagawa ng mga tao ay kino-convert nila ang kanilang RRSP sa isang RRIF o Registered Retirement Income Fund. Isipin mo na lang to. Yung malaki mong ipon, gagawin mong parang isang pensyon na magbibigay sa'yo ng regular na income habang ikaw ay retirado na. E paano kung kailangan ko ng pera bago magretiro? Halimbawa, para sa pangarap kong bahay. Pwedeng-pwede. Yan ang purpose ng Home Buyers Plan o HBP. Pinapayagan ka nitong mag-withdraw ng hanggang $60,000 tax-free para gamiting down payment sa iyong unang bahay. Ang ganda dito, parang hiniram mo lang yung pera sa sarili mong future self at kailangan mo itong bayaran pabalik sa RSP mo sa loob ng 15 taon. Okay, ang dami na nating napag-uusapan, no? Pero alam mo, walang saysay ang lahat ng kaalamang ito kung hindi natin gagamitin. Kaya para hindi ka ma-overwhelm, heto ang isang simpleng 4-step plan para makapagsimula ka, kahit ngayon din. 4 na simpleng hakbang lang. Una, detective mode muna. Hanapin mo yung huling notice of assessment at tingnan ang iyong RSSP limit. Pangalawa, baby steps. Magbukas ka ng account at magsimula kahit gaano kaliit. Ang importante na simulan mo na. Pangatlo, i-supercharge mo. Yung tax refund na makukuha mo dahil sa RSSP, huwag mo munang gastusin. Ibalik mo sa ipon mo para mas lalang lumaki. At pang-apat, yearly check-up. Isang beses sa isang taon, silipin mo ang investments mo para siguraduhin tama pa rin ito para sa'yo. At bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang isang pro-level na strategy. Isipin mo to. Alam mo ba na pwede kang mag-contribute sa RSSP mo ngayon para masimulan na ang tax-free na paglago ng pera mo, pero yung tax deduction pwede mong itabi at gamitin sa mga susunod na taon. Pwede mo tong gawin kapag mas malaki na ang sahod mo at mas malaki ang matitipid mo sa buwis. Ang talino, di ba? Siyempre, alam ko na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sitwasyon. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng personal na gabay para i-apply lahat ng ito, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa isang profesional. Para dyan, maaari kang makipag-ugnayan sa Moneris Financial Services. Ang website nila ay moneris.com at ang phone number ay 778-898-3202. Pwede mo rin silang i-email sa mansur@moneris.com. Ulitin ko, mansur@moneris.com. Matutulungan ka nilang gumawa ng isang plano na bagay para sa'yo.